Bakit po ba kayo bilib dito sa State of the Nation address ng Pangulo? Ako hindi lang presidente ng aking pamilya. Hindi lang presidente ng aking mga kaibigan. Ako ay presidente ng Pilipinas, di ba? Erap na erap, di ba? Walang kaibigan, mag-anak, di ba? Yan yung kanyang erap moment, di ba? Kaya kinasuhan niya last Friday, ang kanyang pinsan na dating speaker ng preliminary investigation. Bigat yun, ha? Ng PI, di ba? Sa ombudsman. Siguro papaliwanag ni Bali gano'ng katagal pa yan pag umabot sa Sandigan Bayan. Pero wag niyo naman sabihin na may ganyang anunsyo last Friday para lang meron mabanggit yung Pangulo, no? Hindi naman ganoon po 'yon. Wag niyo naman sasabihin 'yon. Ganda naman yung kanyang first 3 minutes na speech. No? Pero hindi naman siya mga sinabi na mga magaganda naman. Halimbawa yung pag-expand ng mga income tax exemptions, di ba? Pag-dagdag sa mga ayuda, PhilHealth benefits. No? Totoo yan. Di ba? At sa akin, yung pinakagusto ko, yung pag-amend ng proposal yung EPIRA law na matagal na namin sinasabing dapat i-amend yan talaga. Di ba? At yung pagtanggal ng VAT at saka tawag doon? Yung systems laws, no? Na nagpapataas yung di dapat na recorder. Oo, dahil mga almost 1/4 din yan ng presyo ng kuryente. Kung kung matutupad yan, kahit papaano makakabawas doon sa ating gastos na tayo yung ikalawa na pinakamahalang kuryente after Singapore, no? At makakatulong din yung mga ilang mga tax exemptions para sa mga middle class. At hopefully dun sa mga small to medium scale companies. Pero siyempre, ang pinakamahalaga dyan, yung hindi nagawa, yung wealth tax. Dahil kung mababawasan yung revenues ng gobyerno, saan sila kukuha ng pera? Pang-prime dun sa mga PhilHealth, ayuda, no? AIX, tupad na ang probinsya nila ay papalakihin pa, lalo na sa panahon ng economic crisis. No? So, tapos yung climax, yung peace talks with Cordillera Budong Association sa CPLA. Alam mo, tayo pala sa Malacanang, ako na yung nakaupo dyan sa committee na yan. Nagsimula yun. Nung kwan pa yan, nung humiwalay sa NPA, yung CPLA. Kasama na kami dyan na 30 years ago. Hindi, 40 years ago. Kakasama ka na kami dyan, nila Arlene, yung aking chief of staff sa cabinet. Kaya mga apo na yata ng CPLA yung natira dyan. Yun lang, medyo natawa lang ako doon sa peace talks with the CPA at saka CPLA. Ibig sabihin, ganun kalaking problema para sa kanya. Ganun kalaking issue pa rin. Pero ang sa atin naman, positibo, Kapul, KFAP-MT. Pero siyempre, ang hinihintay natin, nasa na yung mga contractors na 67 daw at least na involved dito sa anomalous ko na ito. So, nasa na yun? No? Malalaki yun. Nasa na yung mga malalaking mga contractors na 14.5% ay hindi pa nakakasuhan at hindi pa nakukulong. 0.5 pa lang yung nakukulong. Nasa na yung mga yun, no? Nasa na yung mga ilang mga tao sa executive, katulad nila Undersecretary Traigib ng DepEd, na sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver siya ng 8 billion pesos na sa 8 armored trucks at saka yung several billion kay Adrian Bersamin, etc. etc. So sana naman ay madaliin din 'yon, no? Yung mga 'yon, no? Hindi ko kasi sigurado kung kailan pa yung mga 'yan. Tama naman, no? I have to give credit where credit is due. Yung sinasabi attorney ni Senator Edo, cup half full, cup half empty. And sa akin, the fact that he started with this flood control issue and mentioned Martin Romualdez at the start, clearly nakikinig siya o nararamdaman niya yung kritisismo
At alam naman ito ng lahat, no, na mahirap paniwalaan ang kredibilidad ng kanyang flood control crusade kung yung mismo niyang pinsan ay hindi makakasuhan. At kailangan niyang sabihin yon in very clear terms dito sa kanyang SONA. So yun, clearly, ginawa niya. Meron akong comment dyan, pero mamaya na. Kasi cup half full muna tayo, di ba? Una, tama naman. In-address niya yung issue ng corruption, which was tingin ko, elephant in the room sa sonang ito. Kasi, ito yung sukdula nung sinimulan niya last year sa SONA. Flood control. So, obviously, ang unang katanungan ng mga tao, 1 year later, asa na tayo? Diba? Yun eh. So, tingin ko, sinubukan niyang addressin yun. At, credit to him and his team na na-realize nila na hindi pwedeng hindi banggitin yon dito sa SONA ito. Pangalawa, kung titingnan mo yung struktura ng SONA, nag-focus siya sa tatlong bagay. Yung tatlong bagay na pinaka mataas sa mga prioridad ng mga Pilipino sa lahat ng mga survey na nakita ko mula 20 years ago. 'Di ba? Pitik, presyo, trabaho, kita. Yan ang mga pinokus niya, 'di ba? So pinag-usapan niya yung ano mga ginawa nila para i-mitigate yung impact ng mga oil price hikes dahil dun sa US-Iran war. Pinag-usapan niya yung anong ginagawa para mapabilis ang pagkuha ng trabaho ng mga bagong graduate sa eskwela. Diba? Pinag-usapan niya yung mga iba't ibang mga ayuda na pinamigay, mga rice allowance, ganyan. And then, nag-focus siya on mga particular na sektor. So, siyempre, OFWs, unang-una niyang binanggit na specific sector. Obviously, security sector, binanggit niya. Nung sinabi niya itataas uli yung pensyon. Natingin ko, magmamumroblema naman sila sa nakukuha ng pera doon. Pero okay, binanggit niya yun. Pangatlo, yung sa middle class. Ito medyo nakaliwa ko dito eh. Kasi all the while, nagpipilipino siya eh. Pero pagdating sa middle class, bigla nag-English siya for the first time. Nung in-announce siya yung tax package, di ba? Tax relief, tax exemption para sa mga kumikita ng below 350,000 a year, yung amnesty, tapos yung exemption, yung corporate tax exemption para doon sa mga SMEs. So, yun. So, all in all, kung titignan mo yung kabuuang frame nung sonang ito, may direksyon, may clarity, malinaw yung yung pagsubok na i-address kung ano yung mga tingin nilang pinaka-importanting mga isyong iniisip o malapit sa bitukan ng mga Pilipino. Diba? Yun nga yun. Presyo, trabaho, kita. Ngayon, doon naman tayo sa half empty. Una, kaya ako, disagree ako dun sa title ng episode mo, kaibigang Christian Isguera eh. Na sabi mo, BBM highlights upcoming cases versus Martin Romualdez in SONA 2026. Tingin ko actually, kahit inuna niya yung Martin Romualdez, yung delivery na parang binanggit yun, corruption, tapos hindi na binalikan at all. Ever. Uli. Doon sa SONA, actually was an attempt to de-emphasize yung point. Parang, okay, sinabi ko na. Okay, bubo na tayo. Huwag na natin balikan yan. Kasi tingin ko awkward eh. At kita naman ito sa reaction ng mga tao dun sa announcement, di ba? In effect kasi, while mga ordinaryong mamamayan tulad natin na matagal ng gigil na meron talagang managot dito sa pandarambong na nangyari sa flood control, gusto nating marinig yon. Yung mga tao nakaupo sa kwartong yon, yung mga halad na opisyal na malamang posibleng may kasangkutan sa mga bagay na ito, hindi yata sila ganun magiging masaya na marinig na yung kanyang pinsan na close sa kanya, na madami sa kanila dikit na dikit doon, ay ngayon ay makakasuhan na. Kasi ang tanong doon, naku naman, kung yung aming dating boss ay magaganyan, paano na kami? Baka kami na ang sumunod dyan. Ayan, di ba? Kaya naman, tingin ko, medyo, balancing act ang ginawa niya. He had tried to achieve a middle ground dyan. On the one hand, sige, yan binanggit ko na yung corruption, sinabi ko na yung aking pinsan na kahit mabigat sa akin, hindi lang ako presidente ng aking pamilya, hindi lang ako presidente ng aking mga kaibigan, presidente ako ng lahat ng Pilipino. Okay, tapos na.
Pero hindi na niya ginawang major team nung kanyang speech yon. Kasi logically, kung yun yung iyong pambungad, di ba, sa struktura usually ng speech, yun din magsisircle back ka dun sa dulo eh. Di ba? Yun uli yung magiging peroration mo sa dulo. Pero dito parang yung peroration ibang-iba na. Tungkol na sa West Philippine Sea. Kaya dito naman sinasabing pangit yung West Philippine Sea. Okay naman yun eh. Pero ginawa na niya yan eh. Sinabi na niya yan 2 zonas ago. Yung issue ng pagtindig para sa ating karapatan sa West Philippine Sea, etc. So parang malinaw para sa akin na yung pagbanggit nung part na yon medyo in the nature of comply once and then move on. Parang ganon. Para wag naman masyado maging awkward yung tono dun sa kwartong yun. Pero Attorney Barry, yung sinasabi mong pagtali, ang tawag sa writing ng parang yung tying up, di ba? How you started. That presupposes na magaling magsulat o magaling mag-speech yung tao. Tingin ko naman generally magaling naman yung magaling naman yung speech writers ni BBM. Yung last 2 speeches niya, okay ah. Which brings me to yung second point ko. Ang isang nakita kong kulang lang sa speech na ito, wala nung yung parang boom na moment eh. Last 2 years, yung last 2 years, meron siyang in-offer na konkretong, doable, immediate na action point na pwede mo siyang singilin within a particular time frame. Yung 2024 is the clearer example, di ba? Nung sinabi niyang wala nang pogo by end of the year. Linaw. Di ba? May timetable, malinaw yung hakbang na gagawin doon, malinaw yung outcome na gustong ma-achieve. Last year, maya naman kayo. Tapos ang kasunod, kung meron kayong mga susumbong, punta kayo sa akin. Pero basically, di ba, iimbestigahan na namin to. Bubulot natin namin itong buong usapin na to. May ganon. Dito, itong speech na to, parang yun ang kulang. Pinakamalapit na siguro, yung sinasabi ni Sen Edu na systems laws. Pero ang problema sa systems laws, hindi naman yan executive eh. Binabato niya ulit niya sa Kongreso, amendahan niyo ang IPIRA. Pag ganoon, kailan pa yan? Ang dami nang hiningi last year ng mga batas eh. Kasama na yung anti-dynasty na mukhang hindi yata nabanggit eh. Tsaka political party reform act. Tsaka political parties. Diba? Party list reform. So di ba, parang mahirap pag legislation na kasi ang binebenta ng executive sa'yo sa SONA, parang nagkakaroon na ng element na ng uncertainty. Lalo na 2 years na nga naiiwan at yung congressional calendar, medyo puno na yan. Kung papasukan mo ng ganito, hindi ko alam kung gaano ka-realistic na maihahabol pa yan for next year. So, pero hindi ba, pero hindi ba yun parte naman talaga ng SONA? Ang kausap mo rito yung mga kongresista eh. So, sasabihin mo sa kanila kung ano yung mga priority measures that you want them to pass. Ang pressure doon, syempre, how you be able to convince them to whip them into action. Tama. Pero ang sinasabi ko lang, compared dun sa last 2 years, na yung main blow ng kanyang speech ay executive-centered, kaya nilang execute on their level. Ito, nag-revert back doon sa, listing to ng mga legislative priorities ng administrasyon ko for the for the last 2 years ng termino ko at kailangan ko yung inyong tulong. Ngayon, hindi ko sasabing hindi typical yon. Typical yon. Pero, compared dun sa last 2 years, medyo mas mahinang dating yon in terms of yung pinapangako o dinideliver ng speech na mataas na So, compared sa 2 years ago, compared sa last year, maayos pa rin naman yung speech na to, pero kulang sa anghang ng konti sa tingin ko. Curious ako dun sa magiging sagot ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez dito sa pagkakabanggit sa kanya ng Pangulo. Kasi diba he issued a statement. Meron na ba? Sumagot na kanina. Parang ganun din. Yung parang binanggit din ni BBM na siya ay mahirap sa kanya. Yun, mabigat. Ganun din yung sabi ni Martin. Pero haharapin niya. Paano yung threat niya last time, diba? Yung parang to drag others. Parang he won't go down. Hindi niya inulit siya. Sinabi lang niya, haharapin nila. At mabigat din sa kanya, pero haharapin niya. Haharapin niya ito.